Nananawagan nga po rin ako sa ating mga senador na huwag nyo na pong gawing platform to sa inyong mga makasariling agenda. Lalong-lalo na si Senator Rizon Tiveros, si Senator Bam Aquino, si Senator Kiko Pangilinan. Sundin nyo. At nakakahiya naman si Senator Pangilinan. Kung abogado siya hindi niya susundin. Di bali siguro si Senator Bam, si Senator Tiveros. Kumbaga patawarin nyo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ngunit si Senator Pangilinan naman, at saka payo ko rin po sana, kung hindi naman sana ikagagalit ni Senator Tito Soto, may kasabihan po sa Batangas, ang naniniwala sa sabi-sabi, walang awa sa sarili. Huwag na kayong makinig po sa legal luminary. Ang legal luminary, quote-unquote, na nagsasabing huwag kayong sumunod sa Korte Suprema, hindi po legal luminary yan. Ulan luminary yun. Kung bago ka lang dito sa NTPH, maaari bang makahingi ng isang like at subscribe? At huwag kalimutan pindutin ang notification bell para ma-notify kapag may ganito tayong upload. Salamat kabayan! Ano na pong masasabi niyo doon sa payag po ni Bisbar at Ortiga doon po sa sinasabi niya na tuta po mga Duterte ang ating Korte Suprema? Ay sa Korte Suprema na siya magpaliwanag, gawa na yung ating reklamo laban kay Larry Gadon. At ipafile po mamaya. Larry Gadon, hey! Ito po ang abogado na tunay ng bayan, Attorney Topacio. Go ahead ka, Attorney, mag-cover ako. Naka-live ka rin. Opo, thank you, Tol. At ito nga, maaga tayo rito, sapagkat ito po ay walang politika ito. Etong rally na ito ay para sa suporta natin, katulad ng sabi ko sa ating kataas-taasang hukuman, na tinutuligsa po at binabatikos ng kung sino-sinong mga ulalo dahil lamang hindi nila nagustuhan yung naging outcome noong kaso laban doon sa impeachment. Kung tutusin, ang Kamara po may kasalanan dito. Huwag nilang sisihin ang kahit sino kundi sarili nila. Kapag palpak sila palpak ang proseso nila, pagkatapos magagalit sila. Ngunit kung ano po man yon, dapat galagin ang kataas-taasang hukuman at ang rule of law. Sapagkat kung walang rule of law, kanya-kanya ng interpretasyon. Gulo na po yan. Nananawagan nga po rin ako sa ating mga senador na huwag nyo na pong gawing platform to sa inyong mga makasariling agenda. Lalong-lalo na si Senator Rizon Tiveros, si Senator Bam Aquino, si Senator Kiko Pangilinan. Sundin nyo. At nakakahiya naman si Senator Pangilinan. Kung abogado siya hindi niya susundin. Di bali siguro si Senator Bam, si Senator Tiveros. Kumbaga patawarin nyo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ngunit si Senator Pangilinan naman, at saka payo ko rin po sana, kung hindi naman sana ikagagalit ni Senator Tito Soto, may kasabihan po sa Batangas, ang naniniwala sa sabi-sabi, walang awa sa sarili. Huwag na kayong makinig doon sa legal luminary. Ang legal luminary, quote-unquote, na nagsasabing huwag kayong sumunod sa Korte Suprema, hindi po legal luminary yan. Ulan luminary yun. Mga kababayan, tanungin ko na si Attorney Topacio. Thank you sa mga fellow live stream and social media practitioner. Attorney Topacio, bakit kailangan pong magkaroon ng panawagan ngayon ng taong bayan na idulog sa Korte Suprema ang pagdidisiplina dito sa mga walang galang sa naging desisyon ng Korte Suprema? Gaano kahalaga ito sa interes ng ating bayan sa tinatawag po ninyong rule of law? Unang-una po bilang isang officer of the court, sapagkat lahat po ng miyembro ng Philippine Bar, mga abogado, ay mga officers of the court. Bilang officers of the court, katungkulan po namin ay pagtanggol ng dignidad at integridad at ang reputasyon ng kataas-taasang hukuman laban sa mga tumutuligsa sa kanya at nag-criticize unfairly. Alam niyo po, hindi naman po masamang pumuna. May freedom of expression po tayo na garantisado ng ating Bill of Rights. Ngunit, hindi po ibig sabihin may freedom ka, it is unbridled freedom. Lahat po ay may hangganan kapag yan po ay nagko-cross na ng line between legitimate criticism and personalities, insults, scurrilous libel, yung paninirampuri na katulad ng sinasabing kaya daw nanalo puro appointee ni Duterte. Yung hindi nga appointee ni Duterte nakisama. Ganoon katindi ang pagkakamali ng Kamara na kahit yung ka-appoint lang ni Pangulong Marcos ay kumampi sa majority ng Supreme Court. Correct. At yung appointee ni Pangulong Benigno Aquino III na siyang Senior Associate Justice at noong ginawa yung desisyon ay Acting Chief Justice, yun ang unang-una, siya yung ponente. Yung mga nagsasabi ng mga ganito, ganoon laban sa Korte Suprema, they do not know how the court works. At mamaya po ipapaliwanag natin
alam niyo po, kung may time kayo, no, ganito po kasi yan. Para maliwanagan ng iba, kasi yung iba dyan, hindi abogado. Hindi naman natin sinasabi, porket hindi abogado, hindi na pwedeng pumuna. Ngunit, siyempre, huwag naman yung sabihin, mas tama pa kayo kaysa sa 13 mahistrado. Number 2, yung mga nagsasabing ganito, ganon, tuta ni Duterte, they do not know how the court works. Baka kung abogado man sila, they have not been to the Supreme Court. They have not argued before the Supreme Court. Ganito po yan, ano, para mapaliwanag ko. Ano? Kapag may isang kaso po, yan ay ina-assign sa isang ponente. Yan. Yung ponente yan ay gagawa ng isang ponensya dahil sa tingin niya, yun ang tamang desisyon. Hindi pa po yun ang final. Draft pa lang po yun. Yan po ay sinisirculate sa lahat ng mahistrado. Kung ikaw ay sang-ayon, ikaw ay magko-concur. Kung ikaw ay hindi sang-ayon, ikaw ay magdi-dissent. Kung yung draft ng ponente ay mas marami ang nagdi-dissent, yun ay magiging minority opinion. Yung majority na hindi sumasang-ayon doon sa ponensya, sila among themselves, so may mag-a-assign ng isang tao who will write then the new majority opinion. The mere fact na yung original ponente na nagsulat ng ponensya, walang tumutol doon at yun ang naging majority at in fact unanimous decision, ibig sabihin from day one, antimano, walang tumutol doon sa kanyang ginawang ponensya. Ibig sabihin yun ang tama. Attorney, may tanong, pangalawang tanong namin sa iyo. Hindi daw legal decision ang ginawa ng Korte Suprema. Sabi ng mga kritiko, ito daw ay political decision na nag-a-absolve kay Sara bagamat walang deklarasyon ng absuelto siya. Naniniwala ba kay attorney dito na political decision na ginawa ng Korte Suprema? Basahin muna nila yung 97-page decision pati yung mga concurring opinions. Hindi po ina-absolve. In fact, napakaklaro po ron. Meron pang mga ibang avenues for redress. Yung mga nagsasabing may kasalanan si Vice President Sara Duterte na hindi po foreclosed, ibig sabihin hindi nasarhan yung mga avenues na yon. Pwede silang pumunta sa ombudsman, pwede silang mag-file ng admin, etc. Ang pinigil lang po ay impeachment. Bakit pinigil ang impeachment? Sapagkat defective po. Hindi ko sinasabing mga muka ng mga prosecutors ang defective, katulad ni Luistro, ni De Lima, ni Kapunan. Wala po akong sinasabing mga pagbubuka nila ang defective. Klaro po yan. Yung ginawa po nilang articles ang defective. Okay, klaro. So hindi ito political decision, it is correctly legal and constitutional. Opo, paano hindi magiging legal yan? Kataas-taas ang hukuman. Claro. Ano bang hindi nyo naiintindihan sa Supreme Court? Yung Supreme o yung Court? Attorney, maraming salamat. Baka ang ibang kasama ko may tatanong. We're happy that you initiated this. Gusto ng taong bayan ng tinatawag nating attorney na silent majority ay magkaroon din ng boses over the bully minority. Hindi ako nag-initiate dito, hindi ako lang. Okay. Kami nag-usap-usap ng mga voluntary mga grupo. Yes, very dadating good. Po sila kasi nilagay ko 8:30. Kaso lang ikaw ang pinakamalaking grupo ngayon. Volunteers Against Crime and Corruption, tama ba? Ano po? Citizens Crime Watch. Crime Watch. Okay. Hindi po, alam nyo, kaya napunta Citizens tayo Crime dito. Watch. May istorya yan eh. Okay. Gusto po sana natin sa harap ng Korte Suprema. Alam nyo, tumutol bigla yung MPD. Hindi daw Freedom Park yun. Teka muna nga ako. Sabi ko nga, doon sa mga kaibigan natin pulis, basahin nyo nga yung Public Assembly Act. Kaya nga kami humihingi ng permit kasi hindi Freedom Park. Tama. Ngayon, papasukan nila ng magkaka-traffic, etc. Sabi ko sa kanila, araw-araw halos pag may pinafile ako sa Supreme Court, may grupo roon, usually mga kaliwa. Nagrarally nga ng permit hindi nyo pinapansin. Bakit kami kukontrahin nyo? Alam na, kaya lang, malapit na kasi, kahapon ko pina-follow up yung permit. Mahirap makipag-argumento, baka hindi pa matuloy. Sabi ko, Freedom Park na lang. At nagpapasalamat nga ako kay Mayor Isko Moreno at saka kay the Honorable Levy Facundo, yung chief ng permits, na sinabi niyang, sir, Freedom Park na lang. Hindi nyo kailangan ng permit, wala kami magagawa. Basta dumating na lang kayo, makipag-coordinate lang kayo sa Traffic Bureau para hindi magkaroon ng trapiko. But there will be symbolic action at the Supreme Court still? Opo, magpa-file pa rin po tayo. Okay, pupunta pa rin. Pag-usapan po natin yan. Okay. So kaya pala nandito tayo. Opo. Okay, maya-maya po may brief program dito
bigyan mo na ng pagkakataon natin si Attorney Topacio na makapagpahinga, no? Ang ibang gusto magtanong din kasi aayusin natin ang ating programa habang nag-aantay yung iba. Ang iba nagla-live na rin po. Maraming salamat at nandito ang social media na mga personalities natin. Opo, kailangan natin yung mga social media sapagkat kung ang aasahan natin yung the usual media, hindi naman sa lahat, talagang tatabunan lang tayo at maririnig lang yung mga noisy minority. Correct. Tama. Yun, no, mga kababayan. Attorney, maraming nanonood sa atin. O maabot kahit nga 20 minutes pa lang, attorney, mga 500 na sa amin, sa kanila pa. E di libo na rin na nanonood ngayon, attorney. So narinig po ninyo si Attorney Ferdinand Topacio. Isa po siya sa mga nag-volunteer na magpahayag ang may mamamayang Pilipino to protect the integrity of the Supreme Court and to stand for the real rule of law. Salamat po. Salamat, Attorney Topacio. Mabuhay kayo, brother. Tol,